Niloko ng asawa at sarili kong kapatid. Habang ako'y nagluluksa sa kabaong niyang walang laman, sila'y nagpipiesta. Iyak lang yan, sabi nila. Pero ang tsekeng 50 milyon ay sa akin mapupunta. Ako ang muling isinilang mula sa abo. Paano mo sisirain ang mga taong minsan ng buhay mo? Huwag kang mag-alala, Maricel. Sa itsura niyang parang basahan, kahit ano ipapirma mo, pipirmahan niya. Ang mga salitang iyon ay tila mga bubog na gumuhit sa katahimikan ng buong kabahayan at tumagos ng diretso sa puso ko. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, sa labas lamang ng siwang ng pinto ng sala kung saan sila nag-uusap. Sa aking mga kamay, hawak ko ang paboritong polong pangtrabaho ni Armand. Ang huling sinuot niya, nananahan sa aking palad ang isang karayom at sinulid. Kasalukuyang isinasauli ang natanggal na botones sa may kwelyo. Isang maliit na gawain. Isang munting pag-aalaga para sa lalaking inakala kong mundo ko. Isang matalim na kirot ang biglang kumalat sa dulo ng aking hintuturo. Napasulyap ako at nakita ang isang munting butil ng dugo na umuusbong mula sa balat. Isang testamento sa pagkalimot ng aking kamay sa sarili nitong kaligtasan. Ngunit ang sakit na iyon ay balewala. Isa lamang itong bulong kumpara sa sigaw ng pagkasirang naririnig ko mula sa loob ng aking dibdib. Nabitawan ko ang damit. Bumagsak ito sa sahig na walang anumang ingay. Isang kulay-abong piraso ng tela na sumasalamin sa biglaang pagkawalan ng kulay ng aking buong buhay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na kailanmay hindi nakatikim ng mamahaling losyon. Ang mga kamay na may kalyo dahil sa pagpuputol ng kahoy para sa pag-aayos ng mga antigo sa aming maliit na pagawaan. Ang mga kamay na nagluto ng libo-libong pagkain para sa kanila. Mga kamay ng isang tagapag-alaga. Mga kamay na, sa kanilang paningin, ay kamay lamang ng isang basahan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, ito lang ba ang halaga ko? Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip, ang burol. Ang walang katapusang daloy ng mga taong nakikiramay. Ang kanilang mga muka ay magkakahawig sa ilalim ng ilaw ng mga bumbilya. Lahat sila ay nagsasabi kung gaano kabuting tao si Armand at ako bilang isang mabuting asawa ay tumatango at pilit na ngumingiti. Habang ang katotohanan ay patuloy na sumasakal sa aking lalamunan. Si Maricel, ang aking nakababatang kapatid, ay laging nasa tabi ko. Ang kanyang mga braso ay nakaalalay sa akin. Isang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Sa huling gabi ng burol, habang pauwi na ang karamihan sa mga bisita, nilapitan ko ang kanyang naiwang gamit na nakalagay sa isang kahon. Nandoon ang kanyang pitaka, ang kanyang relo, at ang kanyang itim na jacket. Ang tanging piraso ng damit na hindi nasunog sa pagsubog. Kinuha ko ito, niyakap. Hinahanap ang kahit kaunting alaala ng kanyang amoy, ng kanyang init. Ngunit hindi ang pamilyar na pabango ni Armand ang sumalubong sa akin. Isang matapang at mamahaling amoy ng pabango ng babae ang kumapit sa tela. Isang amoy na hindi ko kailanman naamoy sa aming bahay, sa aming buhay. Ang puso ko, na akala ko'y durog na, ay muling nakahanap ng panibagong paraan para mabasag. Isang malamig na agos ang gumapang sa aking buong katawan. Binitawan ko ang jacket na para bang napapaso. Sa isang sulok ng silid, nakasara ang kanyang kabaong, isang makintab na kahon ng pighati. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak at pagliligpit, dahan-dahan akong lumapit. Walang nakatingin. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ko ang malamig na metal sa takip nito. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas upang iangat ito ng bahagya.
sapat lamang para masilip ang loob. Hindi ang mukha ng aking asawa ang nakita ko. Sa halip, ang bumungad sa akin ay ang magaspang na tela ng mga sako ng buhangin at ilang malalaking bato na maingat na inilagay upang magbigay ng bigat. Isang hangin ang tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang katotohanan ay isang malaking pader na biglang bumagsak sa akin at hindi ako makahinga. Mabilis kong isinara ang takip. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong makahanap ng lugar kung saan ang hangin ay hindi lasang kasinungalingan. Hindi na ako nag-isip. Ang aking mga paa ang nagdala sa akin palayo sa mga tao, palayo sa nagpapanggap na pagluluksa. Hinanap ng aking mga mata si Maricel. Nasaan siya? Bakit hindi siya nagbabantay sa kabaong ng kanyang bayaw? Nakita ko siya sa sala, nakatayo sa harap ng aming lumang fireplace na bihira naming gamitin. Nakatalikod siya sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang tindig. Walang bakas ng kalungkutan. Mayroon lamang isang nakakabinging katahimikan at kapanatagan. Sa kanyang kamay ay isang makapal na plego ng mga dokumento. Nakilala ko ito kaagad. Ito ang aming life insurance policy. Ang papel na pinaghirapan namin ni Armand. Ang papel na sinabi niyang magiging kaligtasan ng aming pamilya kung may mangyari sa kanya. At pagkatapos, sa harap ng aking mga mata, ginawa niya ang isang bagay na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Dahan-dahan, halos parang isang seremonya, pinunit niya ang unang pahina ng dokumento at itinapon sa nag-aalab na apoy. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Ang aking mga paa ay tila napako sa sahig na kinatatayuan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging nagawa ko ay manood habang ang apoy ay nilalamon ang mga salita, ang mga pangakong nakasulat doon. Nakita ko ang pangalan ni Armand na nagiging abo. Nakita ko ang halagang 50 milyong piso na naglalaho sa gitna ng mga nagliliyab na kulay. Lumingon si Maricel. Marahil ay naramdaman ang aking presensya at ang nakita ko sa kanyang mukha ang tuluyang sumira sa aking kaluluwa. Hindi ito mukha ng isang nagdadalamhating kapatid. Ito ay mukha ng tagumpay. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kasiyahan, ng pagwawagi. Isang ngiti na nagsasabing, tapos na. Akin na ang lahat. Sa sandaling iyon, sa harap ng nagliliyab na apoy na tumutupok sa aking nakaraan, at sa ilalim ng mapanuyang ngiti ng sarili kong kapatid, naintindihan ko ang lahat. Hindi lang ako nawalan ng asawa. Hindi lang ako pinagtaksilan, ako ay binura. At sila ang may hawak ng pambura. Punete, ang apoy sa fireplace ang naging huling saksi sa pagkamatay ng aking kahapon. At sa init nito, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng aking puso. Hindi na apoy ng pagmamahal, kundi apoy ng isang malinaw at malamig na galit. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Ang pagwawala ay hindi magiging sandata. Ang luha ay hindi na makakadilig sa mga patay na pangako. Kailangan kong maging yelo. Kailangan kong maging bato. Dahan-dahan akong bumalik sa sala, ang aking mukha ay isang blangkong maskara ng pagluluksa. Sinalubong ako ni Maricel, ang kanyang mga mata ay puno ng peking pag-aalala. Ate, okay ka lang? You look pale, sabi niya. Hinahawakan ng braso ko. Itinabig ko ang kanyang kamay sa paraang hindi halata. Pagod lang, Sel. Masyadong marami ang nangyari. Ang bawat salita ay kinailangan kong hukayin mula sa aking lalamunan. Pinipigilan ang pagnanasang isigaw sa kanyang muka. Ang lahat ng nakita ko. Kinabukasan, pagkatapos ng libing na isang malaking komedya, ang bahay ay naging isang malawak na kaharian ng katahimikan. Ngunit para sa akin,
Ito ay naging isang kulungan na puno ng mga multo at kasinungalingan. Sa ilalim ng pagkukunwaring kailangan kong magpahinga, sinimulan kong halughugin ang bawat sulok ng naiwang alaala ni Armand. Hindi na bilang isang naglulukang asawa, kundi bilang isang investigador na uhaw sa katotohanan. Sa loob ng kanyang lumang aparador, sa ilalim ng tumpok ng mga damit na ako mismo ang naglaba at nagtiklop, nakita ko ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay mga resibo. Resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Batangas na hindi ko kailanman narinig. May petsang 2 linggo bago ang kanyang pagkamatay. Resibo mula sa mga alahasang hindi ko man lang nasilayan sa buong buhay ko. Ang bawat papel ay isang hiwa sa aking kaluluwa. Isang patunay na habang ako'y nagbibilang ng barya para sa aming pagkain, siya'y nagpapakasasa sa isang buhay na ipinagkait niya sa akin. Kinailangan kong makita ang lugar. Kinailangan kong tapakan ang mismong lupa kung saan ang aking buhay ay sinunog at ginawang abo. Nagpunta ako sa pinangyarihan ng pagsabog. Ang amoy ng sunog at gasolina ay nanunuot pa rin sa hangin. Ang lupa ay itim at basag. Habang sinusubukan kong maghanap ng kahit anong maaaring makaligtaan ng mga pulis, isang security guard mula sa kalapit na subdibisyon ang magaspang na nagtaboy sa akin. Bawal daw. Pribadong lugar. Paatras na sana ako, puno ng kabiguan, nang may isang anino na lumapit sa akin mula sa gilid ng kalsada. Si Benjo, ang aming pinakabatang manggagawa sa paggawaan, ang binatang ulila na itinuring ko ng parang kapatid. Walang salita, iniabot niya ang kanyang nakakuyom na palad. Nang buksan niya ito, isang kumikinang na bagay ang lumitaw, isang pilak na kwelyo. Isang mamahaling gamit na alam kong hindi kailanman kayang bilhin ni Armand. Nakita ko po yan kahapon, ma'am, malapit sa puno. Bago pa dumating ang mga pulis, mahina niyang sabi. Tumingin siya sa aking mga mata, walang tanong, tanging isang malalim na pag-unawa. Ingat po kayo, ma'am. Bumalik ako sa bahay. Ang malamig na metal ng kwelyo ay mahigpit na hawak sa aking palad. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Ang unang sinag ng liwanag sa aking madilim na landas. Umupo ako sa katahimikan ng aming sala, pinagmamasdan ang bagay na iyon, nang ang matinis na tunog ng aming lumang telepono ay biglang pumunit sa katahimikan. Nag-aatubili akong sinagot ito. Isang boses mula sa ospital ng Tagaytay ang nasa kabilang linya. Formal at walang emosyon. Isinugod daw si Lola Isay. Bigla na lamang itong nanghina at nawalan ng malay. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa aking sikmura. Mas masahol pa sa takot na naramdaman ko sa burol. Si Lola. Ang nag-iisa kong kakampi. Ang huling sinag ng katotohanan sa buhay ko. At ngayon, pati siya ay inaagaw na rin sa akin. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi papuntang ospital ay isang pagtibok ng kaba sa aking dibdib. Ang mga ilaw sa kalsada ay humahalo sa aking paningin, nagiging mahahabang guhit ng pangamba. Si Lola Isay, hindi siya pwedeng mawala. Hindi ngayon. Siya na lang ang natitirang piraso ng aking pamilya na totoo pa. Naabutan ko siyang nakahiga sa isang puting kama, napapalibutan ng mga aparatong hindi ko maintindihan. Ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang babaeng dati puno ng buhay, na nagturo sa aking mga kamay kung paano bigyan ng pangalawang buhay ang mga sirang bagay, ay ngayon tila isang antigong babasagin na anumang oras ay maaring magkalamat. Hinawakan ko ang kanyang kamay, malamig at halos walang buhay. Idinilat niya ang kanyang mga mata ng bahagya at isang pamilyar na kislap ang sandaling nagliwanag doon. Humigpit ang hawak niya sa akin at ang kanyang mga labi ay gumalaw.
bumubuo ng mga salitang halos hangin na lamang. Kalasa, apo, bulong niya, ang bawat salita ay isang paghihirap. Ang tunay na testamento nasa paggawaan. Sa ilalim ng at pagkatapos ay muli siyang napaubo. Isang mahinang tunog na tila bumasag sa aking puso. Shh, Lola. Huwag na po kayong magsalita. Magpagaling po kayo. Sabi ko, pinipigilan ang sarili kong paghikbi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Maricel, ang kanyang mukha, ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. May daladalang isang termos. Ate, my God, I came as fast as I could. How's Lola? Lumapit siya sa kabilang gilid ng kama. Sa likod niya ay ang doktor na nakausap ko kanina, si Dr. Alcaraz. Isang makahulugang tingin ang ipinukol ng doktor kay Maricel bago ito tumango sa akin at umalis. Nagdala ako ng paborito niyang tsaa. Sabi ni Maricel, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Ibinuhos niya ang mainit na likido sa isang tasa. Ang amoy nito ay pamilyar, ngunit ngayon may dala itong kakaibang lamig sa aking pakiramdam. Habang nakatalikod siya, kumuha ako ng isang maliit na botelya ng tubig mula sa aking bag. Itinapon ang laman nito sa sahig. At sa isang mabilis na kilos na hindi niya napansin, ay isinalin ang kaunting tsaa sa loob nito bago ko ito isinara at ibinalik sa bag. Hindi nagtagal, dumating si Aling Nena, ang aming kapitbahay, na ang dila ay mas matalim pa sa kutsilyo. Kawawa ka naman, hiha, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid. Sunod-sunod, ang kamalasan sa pamilya ninyo. Una si Armand, ngayon naman si Isay. Baka may daladalang sumpa itong bahay ninyo. Ang bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Nandoon si Maricel, umaarte na ipinagtatanggol ako. Pero nakikita ko ang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Ako ang kontrabida. Ako ang may kasalanan. Iyon ang kwentong gusto nilang isulat. Nang makauwi ako, ang unang ginawa ko ay dalhin ang sample ng chicha sa isang maliit na laboratorio sa kabilang bayan. Pagkatapos, bumalik ako sa ospital. Umupo ako sa tabi ni Lola. Hawak ang isang mansanas at isang maliit na kutsilyo. Dahan-dahan kong binalatan ito. Ang balat ay lumalabas na isang mahaba at walang putol na piraso. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit ang kilos ay kalmado at sanay. Isang ritual na ginagawa ko para sa kanya mula pa noong bata ako. Kinagabihan, habang binabantayan ko si Lola, isang mensahe ang dumating sa aking telepono. Mula sa laboratorio. Isang salitang siyentipiko na hindi ko maintindihan, sinundan ng mga salitang malinaw at nakakakilabot. Isang uri ng lason na dahan-dahang pinapahina ang puso kapag regular na iniinom. Nabitawan ko ang aking telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit ang tunog nito ay hindi ko narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na dagundong ng aking dibdib. Ang aking kapatid. Sinubukan niyang patayin ang aming lola. Kinabukasan, habang ako'y tulala pa rin sa katotohanan ito, isang delivery man ang dumating sa aming bahay. May iniabot siyang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay isang opisyal na sulat. Mula sa Regional Psychiatric Center. Isang mandatory summons for psychiatric evaluation. At sa ilalim, malinaw pa sa sikat ng araw, ang dalawang pangalan. Ang pirma ng nagre-rekomendang doktor, si Dr. Alcaraz, at ang pirma ng pinakamalapit na kamag-anak, si Maricel Gomez. Hindi lang nila ako ninanakawan. Tinatangka nilang burahin ang aking pag-iisip, ang aking pagkatao. Ang papel sa aking mga kamay ay hindi lamang isang sulat. Ito ay isang hatol, isang death sentence,
para sa aking katinoan. Isinulat at nilagdaan ng sarili kong kapatid. Ang 4 na sulok ng aming bahay ay tila unti-unting lumiliit. Ang mga pader ay dahan-dahang gumuguho papasok sa akin. Wala nang ligtas na lugar. Sa pag-asang may makikinig, tinawagan ko si Tita Elena, ang kapatid ng aming ina. Sa nanginginig na boses, sinubukan kong ipaliwanag ang lahat. Ang kabaong na walang laman, ang sinusunog na insurance, ang lason sa TSA. Narinig ko ang isang mahabang katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang malalim na buntong hininga. "Hija, calm down," sabi niya sa isang malumanay, ngunit nakakainsultong tono. "Stress lang yan. Malaki ang pinagdadaanan mo. Maybe Maricel is right. Baka kailangan mo lang talaga ng tulong para malagpasan to. Huwag mong isipin na kaaway mo ang kapatid mo." Pagkatapos ng tawag na iyon, naintindihan ko na. Nahabi na ni Maricel ang kanyang kwento. At sa pagitan ng salita ng isang baliw at ng salita ng isang nag-alalang kapatid, alam ko na kung sino ang paniniwalaan ng mundo. Kinabukasan, isang sasakyan ang pumarada sa tapat ng aming bahay. Bumaba mula rito ang 2 lalaking nakauniporme. May dalang mga kakaibang gamit na panukat. At kasama nila, naglalakad na parang reyna ng pag-aari ay si Maricel. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Diretso siyang pumasok sa aming pagawaan, ang lugar na sagrado para sa akin at kay Lola Isay. Iginuhit niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Ipinapakita sa mga lalaki kung saan ang mga hangganan ng lupa na para bang ipinapakita ang kanyang bagong kaharian. Ang bawat hakbang nila sa lupang iyon ay isang pagtapak sa aking kaluluwa. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako papunta sa pagawaan matapos silang umalis. Kailangan kong makalanghap ng hangin na hindi amoy ng kanilang kataksilan. Niyakap ko ang isang lumang aparador na kinalakihan ko ng inaayos ni Lola. Ang amoy ng lumang kahoy at barnis ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Doon, sa gitna ng mga kasangkapang naging saksi sa aking paglaki, hinayaan kong bumagsak ang aking mga luha. Wala akong mapuntahan. Wala nang naniniwala sa akin. Napapaligiran ako ng mga kaaway na kadugo ko. Habang pinupunasan ko ang alikabok sa isang lumang baul ni Lola, ang aking mga kamay ay napahinto sa isang maliit at makapal na kwaderno. Ang kanyang lumang tala-arawan. Binuklat ko ito at ang kanyang sulat kamay ay tila isang tinig. Mula sa lumipas na panahon, mga reseta, mga listahan ng utang, mga dasal. At sa isang pahina, may petsang 10 taon na ang nakalipas. Isang pangalan ang nakasulat. Attorney Vittorio Reyes. Isang matapat na abogado. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Isang pangalan. Isang posibleng kakampi. Mahigpit kong hinawakan ang kwaderno na para bang ito ang aking huling salbabida. Nang isang puting van ang huminto sa mismong tarangkahan ng pagawaan. Ang pinto nito ay bumukas. At bumaba ang 2 lalaking nakaputing uniforme. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa kanilang damit ay may borda ng pangalan ng ospital na nasa sulat. Nandito na sila. Susunduin na nila ako. Napaatras ako, ang aking likod ay tumama sa matigas na kahoy ng aparador. Ang aking mga mata ay nanalaki sa takot. Gumalaw sila papalapit sa akin. Ngunit bago pa sila makarating, isang payat na katawan ang humarang sa aking harapan. Si Benjo. Itinaas niya ang kanyang 2 kamay. Malagay man sa alanganin, ngunit buo ang determinasyon. "Huwag niyo pong sasaktan si Ma'am Talasa," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Dumaan muna kayo sa akin." Sa harap ng 2 estrangherong handa akong kunin, at sa likod ng isang matapat na kaibigang handang magsakripisyo. Isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang takot
ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na mabuhay. Habang ang atensyon ng mga lalaki ay nakay Benjo, hinila ko ang kanyang kamay. "Takbo, Benjo!" sigaw ko, at sa isang iglap, kami ay tumatakbo papalayo, papasok sa likod ng pagawaan kung saan ang bawat sulok ay kabisado ko. Dumaan kami sa mga tumpok ng lumang kahoy at mga nakatambak na kasangkapan. Ang kanilang mga sigaw ay humahabol sa amin, ngunit ang pagawaan ay ang aking teritoryo. Lumabas kami sa lihim na pinto sa likod na ginagamit namin sa pagde-deliver ng mga muebles. At hindi na lumingon pa. Sumakay kami sa unang taxi na aming nakita. Ang aking puso ay dumadagundong sa bawat pag-ikot ng metro. Ang bawat paghinto ay isang panibagong alon ng takot. Sa aking tabi, si Benjo ay tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ay isang matibay na paalala na sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako ganap na nag-iisa. Ang address sa kwaderno ni Lola ang aming tanging destinasyon. Dinala kami nito sa isang mataas na gusali sa Makati. Isang mundo na malayo sa maalikabok naming pagawaan. Ang opisina ay moderno, malinis, at malamig. Ang pangalan sa pinto ay nakasulat sa makintab na ginto. Reyes at Associates Law Firm. Isang abogadong mas bata kaysa sa inaasahan ko ang sumalubong sa amin. Siya ay matangkad, nakasuot ng isang plansadong suit, at ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "I am Attorney Vittorio Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at walang bahid ng anumang emosyon. "How can I help you?" "Ako po si Thalassa Gomez. Apo po ako ni Isay Gomez." Isang bahagyang pagbabago ang nakita ko sa kanyang mukha nang marinig niya ang pangalan ni Lola, ngunit agad din itong nawala. Pumasok kami sa kanyang opisina at naupo. Nagsimula akong magpaliwanag. Ang aking mga salita ay nag-uunahan sa paglabas. Ngunit sa kalagitnaan ng aking kwento, pinigil niya ako. "I'm sorry, Ginang Gomez," sabi niya. "I understand you're going through a difficult time, but this seems to be a family dispute. Hindi po kami tumatanggap ng mga ganitong kaso." Ang kanyang mga salita ay isang suntok sa aking sikmura. Ang huling pag-asa ko ay tila maglalaho na rin. Ngunit hindi ako naparito para magmakaawa. Naparito ako para lumaban. Huminga ako ng malalim. Sa halip na magsalita, isa-isa kong inilabas ang mga bagay mula sa aking bag at maingat na inilapag sa kanyang makintab na mesa. Una, ang mga sunog na piraso ng papel. Pangalawa, ang resulta mula sa laboratorio. At panghuli, ang pilak na kwelyo na ibinigay ni Benjo. Ito po ang natira sa 50 milyong pisong insurance policy na sinunog ng kapatid ko. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado na ngayon, pinatigas ng sakit. Ito naman po ang resulta ng pagsusuri sa tsaang ipinapainom niya sa lola ko. At ito, itinuro ko ang kwelyo, ay nakuha sa lugar kung saan namatay ang asawa ko. Tumingin si attorney Reyes sa mga bagay na nakalatag sa kanyang mesa. Ngunit hindi sa mga papel o sa resulta siya napako ng tingin. Nakatingin siya sa aking mga kamay, sa mga kalyo, sa mga munting peklat, sa mga kuko kong hindi man lang nalagyan ng kulay. At sa unang pagkakataon, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi awa, kundi respeto. Kinuha niya ang kwelyo. Sinuri niya ito ng mabuti. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang profesional na distansya ay nawala, napalitan ng isang matinding interes. "Alam mo ba kung kanino ito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Umiling ako. Ibinukas niya ang isang drawer sa kanyang mesa at naglabas ng isang folder. Mula rito, kumuha siya ng isang litrato. Isang lalaking nakangisi. At sa kuwelyo ng kanyang damit,
Naroon ang kaparehong-kaparehong disenyo ng kwelyo na nasa mesa. Ang lalaking ito ay konektado sa isang malaking sindikato ng insurance fraud na ilang taon na naming sinusubaybayan, sabi ni attorney. Reyes, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kwento mo, Ginang Gomez, hindi ito simpleng away pamilya. Mukhang napasok ka sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, nakatanaw sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, humarap siyang muli sa akin. Ang pag-aalinlangan sa kanyang muka ay ganap nang nawala. Wala na tayong maraming oras, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na ng bigat at pagkaapurado. Bukas ang araw ng release ng pera mula sa insurance company. Tipag, ang mga salita ni Attorney Reyes ay tila isang malakas na kampanang gumising sa aking diwang tulala. Bukas. Ang lahat ay magtatapos bukas kung wala kaming gagawin. Ang pera na dapat sana ay para sa aming kinabukasan ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong sumira nito. Ano po ang gagawin natin, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay naglalaman ng isang bagong uri ng determinasyon. Hindi na ito ang tinig ng isang biktima, kundi ang tinig ng isang mandirigma. Umupo si Attorney Reyes sa kanyang silya at pinag-krus ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bawat linya nito ay nagpapakita ng tindi ng kanyang pag-iisip. Legally, we're at a disadvantage, Talasa. Pag-amin niya. Nasa kanila ang lahat ng dokumento. Si Maricel, bilang kapatid mo, ay may legal na karapatang mag-asikaso ng mga naiwan mo, lalo na't may hawak silang rekomendasyon para sa iyong psychiatric evaluation. They're painting you as an unstable widow. Ano mang sabihin mo sa korte, gagamitin nila yan laban sa'yo. Ang bawat salita niya ay isang pako na lalong nagbaon sa akin sa realidad ng aking sitwasyon. Sinarado na nila ang lahat ng pinto. Pero, pagpapatuloy niya at isang bahagyang kislap ang nakita ko sa kanyang mga mata, hindi pa sarado ang lahat ng bintana. We can file for a temporary restraining order sa pag-release ng insurance money. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Something concrete. Something they cannot deny. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa mga sunog na piraso ng papel na nakakalat sa kanyang mesa. Ang mga abo ng aking nakaraan. These are burned, sabi niya na may halong panghihinayang. Halos walang mabasa. It's not enough. Isang ideya ang biglang nabuo sa aking isipan. Isang ideyang nagmula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Sa sining na itinuro sa akin ni Lola Isay. Ang sining ng pagbuo. Attorney, sabi ko. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman ko ang pagdaloy ng kumpiyansa sa aking mga ugat. Hindi po ako abogado. Pero isa po akong restorer. Ang trabaho ko ay buuin ang mga bagay na sira, na durog, na akala ng iba ay wala ng halaga. Kinuha ko ang pinakamalaking piraso ng sunog na papel. Ito ay marupok, at ang mga gilid nito ay itim na itim. Ngunit sa ilalim ng tamang ilaw, may mga anino ng letra na mababasa pa. Kaya kong buuin ulit ang mga ito. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ito magiging perpekto. Pero baka sapat na para mabasa ang mga importanteng detalye. Ang pangalan, ang policy number, ang halaga. Baka sapat na para patunayan na may tinatago sila. Napatingin sa akin si attorney. Reyes, ang kanyang profesional na pagkakalma ay napalitan ng hindi maitagong pagkamangha. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay ang mga sunog na papel, at pagkatapos ay muli sa akin. Isang mabagal na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ginang Gomez, sabi niya. You never ceased to amaze me. Ipinatawag niya si Benjo. Benjo,
Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan mong bumili ng mga gamit na ito, sabi niya, habang iniaabot ang isang listahan. Be discreet. Huwag kang magpapahalata. Tumango si Benjo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa katapatan at mabilis na umalis. Isang malaking conference table sa kabilang silid ang naging aming headquarters. Maingat na inilatag ni Attorney Reyes ang bawat piraso ng sunog na ebidensya. Sa ilalim ng isang maliwanag na lamp, ang mga itim na abo ay tila mga bituin sa isang madilim na kalawakan. Binigyan niya ako ng mga guwantes at maliliit na sipit. Nagsimula ang isang maselan at nakakapagod na proseso. Ang bawat pag-angat, bawat paglipat, ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. Ang bawat hininga ay kailangang pigilin. Ang mundo sa labas ng silid na iyon ay nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang maliliit na piraso ng katotohanang kailangan kong buuin. Sa isang sulok ng silid, isang malaking orasan ang nakasabit sa pader. Ang bawat galaw ng kamay nito ay tila isang martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos. At ang kinabukasan ko ay nakasalalay sa kung gaano kabilis at gaano katiyaga kayang magtrabaho ng aking mga kamay. Ang conference room ay naging isang santuwaryo ng katahimikan na binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng mga tunog ng aming pinipigil na paghinga. Si Attorney Reyes ay nasa kabilang dulo ng mesa, abala sa kanyang laptop at telepono, nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kontak. Hinahabi ang legal na lambat na ihahagis namin bukas. Ako naman ay nakayuko sa ibabaw ng mga abo. Ang aking mundo ay lumiiit sa laki ng isang piraso ng papel. Sa tulong ng mga kemikal na binili ni Benjo at sa mga pamamaraang natutunan ko kay Lola, dahan-dahan kong nililinis at pinapatibay ang bawat marupok na piraso. Ito ay isang prosesong nangangailangan ng pasensya ng isang santo. Ang bawat maling galaw ay maaaring maging sanhi ng tuluyang pagkasira ng ebidensya. Habang nagtatrabaho, ang aking isipan ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naaalala ko ang mga hapon sa paggawaan, kung paano ako tinuruan ni Lola na igalang ang kasaysayan ng bawat bagay. Lahat ng bagay, kahit gaano pa kasira, sabi niya noon, ay may kwentong gustong isalaysay. Tungkulin nating pakinggan iyon. Ngayon, ang aking pinakikinggan ay hindi kwento ng isang lumang silya o isang basag na plorera. Ito ay ang kwento ng kataksilan. At sa bawat pirasong aking naiaayos, isang salita, isang numero, ang dahan-dahang lumilitaw. Armand Gomez, beneficiary. Maricel Gomez, 50 million. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw sa labas ng bintana ay napalitan na ng dilim at ng libo-libong ilaw ng syudad. Si Benjo ay bumalik na may dalang pagkain, ngunit halos hindi namin ito nagalaw. Ang gutom ng aming sikmura ay natatalo ng gutom para sa hustisya. Habang maingat kong pinagdudugtong ang dalawang piraso, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Isang watermark. Ang logo ng isang bangko na hindi pamilyar sa akin. Itinuro ko ito kay Attorney Reyes. Kinuha niya ang isang magnifying glass at sinuri ito. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ito, hindi ito ang bangko kung saan nakalagay ang mga ipon ninyo ni Armand. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-research. Pagkalipas ng ilang minuto, tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagong antas ng pag-aalala. Talasa, this bank is known for offshore accounts. Money laundering. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit mabigat. Hindi lang ito simpleng insurance. Mukhang may mas malaki at mas maduming pera na sangkot dito. Ang asawa mo, he was involved in something far more dangerous than gambling.
Isang malamig na takot ang muling gumapang sa aking katawan. Ang Armand na aking pinakasalan ay hindi lamang isang manloloko. Isa siyang kriminal at ang aking kapatid ay naging kasabwat niya. Gaano katagal na nila akong niloloko? Gaano kalalim ang butas na kanilang hinukay para sa akin? Sa gitna ng aming pag-uusap, ang telepono ni Attorney Reyes ay nagring. Sinagot niya ito at ang kanyang mukha ay biglang naging mas seryoso. Nakikinig lamang siya. Paminsan-minsan ay sumasagot ng opo at naiintindihan ko. Pagkababa niya ng tawag, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. That was my contact from the insurance company, sabi niya. Dahil sa holiday bukas, they decided to move the release of the funds. Hindi bukas ng hapon, bukas ng umaga. First thing in the morning, at 10 o'clock sharp. Ang orasan sa pader ay tumuturo sa 2:00 ng madaling araw. Ang aming oras ay biglang nabawasan ng halos kalahati. Kasabay nito, si Benjo, na nakadungaw sa bintana, ay biglang nagsalita. Attorney, ma'am, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May itim na kotse na kanina pa nakapark sa tapat ng building at parang may 2 lalaki na nakatayo sa lobby, nakatingin dito sa direksyon natin. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Hindi lang oras ang kalaban namin. Natagpuan na nila kami. Ang laro ay biglang naging mas mapanganib. Ang balita na may nagmamanman sa amin ay tila isang pitzel ng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy naming determinasyon. Sa isang iglap, ang gusali na nagsilbing aming kanlungan ay naging isang kulungan na gawa sa salamin, kung saan ang bawat galaw namin ay nakikita. Huwag kayong mag-panic, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat posibleng labasan. Iyon ang gusto nilang mangyari. Lumapit siya sa bintana at maingat na sumilip mula sa gilid ng blinds. Kinumpirma niya ang sinabi ni Benjo. Ang itim na kotse. Ang 2 lalaki sa lobby. Hindi sila ordinaryong tagamanman. Ang kanilang tindig at paraan ng pananamit ay nagsasabing sila ay mga profesional. Hindi na tayo maaaring manatili dito, sabi niya. Hindi rin tayo maaaring umuwi. At tiyak na hindi tayo maaaring pumunta sa pulis. Hindi natin alam kung sino ang mga kakontsaba nila. Ang katotohanan ay malinaw. Kami ay nasukol. Ang tanging pag-aari na lang namin ay ang mga piraso ng ebidensya sa aming harapan at ang kaunting oras na natitira. Tapusin mo na yan, talasa, sabi ni attorney. Reyes, ang kanyang boses ay may bagong bigat. Kahit anong mabuo mo, kahit gaano kaunti, kailangan na nating umalis. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Ang aking mga kamay ay gumalaw ng may bilis at katiyakan. Ang bawat piraso ay maingat kong idinikit sa isang malinis na papel na para bang nagbubuo ng isang puzzle. Hindi perpekto. Maraming butas. Ngunit sapat na. Ang mga mahahalagang salita ay naroon na, naglalahad ng isang kwento ng kasakiman. Ang pangalan ni Armand, ang pangalan ni Maricel, ang halaga, at ang logo ng kahina-hinalang bangko. Habang tinatapos ko ang huling piraso, si Attorney Reyes naman ay abala sa pag-iimpake. Ang orihinal na mga dokumento, ang kwelyo, ang resulta mula sa laboratorio, lahat ay maingat niyang inilagay sa loob ng isang itim na briefcase. Kumuha rin siya ng isang laptop at isang portable scanner. Benjo, utos niya. Tawagan mo ang pinagkakatiwalaan mong taxi driver. Sabihin mo na magkita kayo sa likod ng gusali, sa service exit, sa loob ng 10 minuto. Huwag mong gagamitin ang pangalan mo.
Paano po tayo makakalabas, attorney? Tanong ni Benjo. Bantay sarado po ang lobby. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni attorney. Reyes. Lahat ng gusali ay may daanan ng daga. Pinatay niya ang lahat ng ilaw sa conference room at sa kanyang opisina na nag-iwan lamang sa amin sa dilim na tinatanglawan ng mga ilaw mula sa syudad sa labas. Dinala niya kami sa isang pinto sa dulo ng pasilyo na may nakasulat na maintenance only. Sa likod nito ay isang makipot at maalikabok na hagdanan na ginagamit ng mga janitor. Bumaba kami sa katahimikan. Ang bawat hakbang ay maingat at kinakalkula. Ang hangin ay mabigat at amoy luma. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang kabog ng aking sariling dibdib. Hawak ko ng mahigpit ang folder na naglalaman ng nabuo kong dokumento. Ang bigat nito sa aking mga kamay ay ang bigat ng aking huling pag-asa. Nakarating kami sa service exit sa basement. Isang lumang taxi ang naghihintay na sa dilim. Pumasok kami ng mabilis at tahimik. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Tumingin si Attorney Reyes sa labas. Tinitiyak na walang nakasunod sa amin. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang address. Sa St. Peter's Chapel po, Manong. Nagulat ako. Isang punerarya? Ang pinakaligtas na lugar para magtago ay ang lugar na hinding-hindi nila iisiping hahanapin. Paliwanag ni Attorney Reyes na para bang nabasa niya ang tanong sa aking isipan. Doon, sa gitna ng mga nagluluksa, tayo ang magiging mga multo. Doon nating gagawin ang ating huling plano. Habang ang taxi ay papalayo sa gusali, lumingon ako at nakita ko ang dalawang lalaki na nagmamadaling lumabas mula sa lobby. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkadismaya. Nakatakas kami. Ngunit ang pagtakas na ito ay hindi katapusan. Simula pa lamang ito ng pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ang simoy ng hangin sa punerarya ay mabigat at malamig. May kasamang matamis na amoy ng mga bulaklak at insenso. Sa isang pribadong silid na walang laman, sinimulan namin ni Attorney Reyes ang huling bahagi ng aming plano. Ang katahimikan at ang ambience ng lugar ay nagbigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan, ngunit sa loob ko, ang giyera ay nagngangalit. Ito ang huling pagkakataon natin, sabi ni Attorney Reyes. Inilalatag ang nabuo kong dokumento sa isang mesang napapalibutan ng mga itim na tela. Ang insurance company ay may isang requirement, ang death certificate at ang opisyal na claim form na may pirma ni Maricel. Ang tanging paraan para mag-back out sila ay kung may magpapakita ng clear evidence na ang policy ay nilabag. Itinuro niya ang mga itim na marka sa papel. Ang iyong restored document ay nagpapakita ng intent to claim and conceal. Ito ay sapat na upang magtanong sila. Ngunit kailangan natin ng isang bagay na mas malaki. Isang smoking gun. Tumayo ako, lumapit sa pinto, at sumilip sa maliit na bintana. Ang mga tao ay nagdarasal, umiiyak, at nagkukwentuhan sa labas. Mga simpleng tao na nakikipaglaban sa mga simpleng problema ng buhay at kamatayan. Samantalang ako, nakikipaglaban sa kasinungalingan at kasakiman. Bigla akong naalala. Ang isa sa mga resibo ni Armand. Ito ay para sa isang mamahaling hotel sa Batangas. At naalala ko rin ang amoy ng pabango sa kanyang jacket. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay puno ng ideya. Kailangan nating alamin kung nasaan si Armand. Hindi siya pwedeng umuwi. Pero hindi rin siya pwedeng magtago ng matagal sa isang lugar na hindi niya pag-aari. Ang perang makukuha nila ang magiging susi. Mabilis kaming nagtrabaho. Ginamit namin ang kanyang laptop. Habang naghahanap si attorney, Reyes ng mga connection sa bank logo na nakita ko, ginamit ko ang mga detalye mula sa resibo ni Armand.
May isang hotel na malapit sa isang pribadong isla. At doon, may isang maliit na resort na pag-aari ng isang kumpanyang konektado sa sindikatong hinahanap niya. Perfect, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Kailangan natin si Armand. Ang kanyang presensya ang pinakamalaking ebidensya na hindi siya patay. Pero paano natin siya makukuha? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Ang kasakiman, yan ang pinakamadaling pain. Nag-type ako ng isang email. Isang anonymous na email na ipinadala sa isang email address na nakuha ni attorney Reyes mula sa mga contacts ni Armand. Ang nilalaman ay maikli at nakakagulat. Isang imbitasyon sa isang bagong mas malaking deal na may pangakong 10 milyong dolyar. Isang false account number mula sa offshore bank ang isinama ko na nagpapahiwatig na ito ay isang pondo na kailangang ilipat ng personal. Ang alam ni Armand, maghahati sila ni Maricel sa 50 milyong piso. Pero kapag nakita niya itong 10 milyong dolyares, mag-iiba ang ihip ng hangin. Paliwanag ko, ang kasakiman niya ang maglalabas sa kanya mula sa pinagtataguan. Hindi nagtagal, isang tugon ang dumating. Isang simpleng salita. Sige, Toyse din. Nasa lambat na siya. Ngayon, ang huling bahagi, si Maricel. Attorney Reyes, sabi ko, kinuha ang telepono. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan kong gisingin ang kanyang pinakamalaking takot. Ang takot na may mas malaki pang makukuha si Armand at siya ay mawawalan. Tinawagan ko si Maricel. Ang kanyang boses ay masigla, puno ng pag-asa. Ate? Bakit ka tumawag? May kailangan ka ba? Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Ang aking boses ay kalmado, halos malungkot. Maricel, sabi ko, napanaginipan ko si Lola. Sabi niya may nakalimutan daw si Armand na importante sa resort. Sabi niya kung hindi makukuha iyon ni Armand, magagalit daw siya sa iyo. Kailangan mo raw i-check ang private safe. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Maricel. Anong safe, ate? Wala namang safe dyan, ah. Hindi ko alam, Sel. Sabi lang niya, private safe. Baka dyan nakalagay ang mga dokumento sa bagong business niya. Sabi ko, ang bawat salita ay isang pain. Wala lang. Sayang naman kung magalit si Armand. Huwag ka sanang mag-alala. Ibinaba ko ang telepono at naghintay. Ang mga salita ay gumawa na ng kanilang trabaho. Ang private safe ay walang kahulugan. Ngunit sa isipan ng isang taong uhaw sa pera at takot na mawalan, ang bagong business ni Armand ay isang banta. Si Maricel ay pupunta sa resort para tingnan kung ano ang mas mahalaga kaysa sa 50 milyong piso. Ang lambat ay hinabi na. At ngayon, naghihintay na lamang kami sa pagdating ng biktima. Ang huling kabanata ay nakatakdang magsimula. Ang araw ng pagtutuos ay sumikat na may liwanag na tila mas maliwanag at mas nakasisilaw kaysa sa karaniwan. Sa loob ng opisina ng kumpanya ng siguro, ang hangin ay siksik sa tensyon. Kami ni Attorney Reyes ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay. Ako ay nakasuot ng isang simpleng itim na damit na formal. Hindi na ang basahan na inilarawan ni Maricel. Ang aking buhok ay maayos at nakatali. Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginginig. Ako ay isang reyna na nakatayo sa ibabaw ng kanyang nawasak na kaharian, handa nang bawiin ito. Pagsapit ng eksaktong 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Maricel at si Dr. Alcaraz. Si Maricel ay nakasuot ng isang kulay ginto na bestida, ang kanyang mukha ay nagniningning sa pag-asa. May dala siyang malaking bag at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pananabik na hindi niya maitago. Si Dr. Alcaraz ay nasa tabi niya, ngumingiti. Ang kanyang mukha ay sadyang nakakainis sa kasiguruhan
Nang makita nila ako, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang ngiti ni Maricel ay nagyelo. Ang mukha ni Dr. Alcaraz ay naging isang blankong maskara ng pagtataka. Ate, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Maricel, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at formal. Naparito ako para tapusin ang dapat sana ay matagal nang natapos. Hindi siya pinansin ni Attorney Reyes. Humarap siya sa manager ng insurance company at walang sabi-sabing ipinakita ang nabuo kong dokumento. Ito po ay isang petition for a temporary restraining order on the release of funds. Ang policy na ito ay nilabag. Ang inyong claimant ay hindi karapat-dapat. Sinimulan ng manager na basahin ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagdududa, ngunit si Maricel at si Dr. Alcaraz ay nagsimulang magprotesta. Ang kanilang mga tinig ay tumataas. This is insane. She's mad. Galing na siya sa mental institution. Sigaw ni Maricel, itinuturo ako, huwag mong itago ang kasinungalingan mo sa likod ng psychiatric evaluation na ikaw mismo ang nag-utos. Malamig kong sabi, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok ang tatlong lalaki na nakasuot ng uniforme ng NBI. Hindi lang sila. Sa kanilang gitna ay may isang lalaking nakaposas. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Si Armand. Ang paghinga ni Maricel ay tila isang malakas na pagbagsak. Si Dr. Alcaraz ay biglang namutla. Ang pagkakita kay Armand na buhay at nakaposas ay isang suntok na hindi nila inaasahan. Ito po ang inyong asawa, Ginang Gomez. Sabi ng isang opisyal, ang kanyang tinig ay formal. Naaresto namin siya base sa isang warrant of arrest na inilabas kanina. May kinalaman sa insurance fraud at money laundering. Ngunit ang huling twist ay hindi pa roon nagtatapos. Isang lalaking may dalang isang maliit na speaker ang pumasok. Siya ay isang investigador na nakikipag-ugnayan kay Attorney Reyes. Pindutin niya ang isang buton. Ang silid ay napuno ng boses ni Armand. Hindi ng boses ng isang nagluluksa o ng isang nagsisisi, kundi ng boses ng isang ganid. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Maricel, ang 10 milyong dolyar ang mas mahalaga. Huwag kang mag-alala sa 50 milyong dolyar. Hindi mo ba naintindihan na kung makukuha natin ang 10 milyong dolyar, mas makakalamang tayo? Huwag ka nang magselos sa talasa na yan. Wala siyang alam. Kinausap ko na ang doktor. Bukas ng umaga. Siya ay tuluyan nang mawawala. Basta't kunin mo ang bagong safe. Dali. Ang boses niya ay sinundan ng pag-iyak ni Maricel, ngunit hindi iyak ng kalungkutan. Iyak ng galit at kasakiman. Ginamit mo lang ako, Armand. Minahal kita. Hindi na kita aagawin sa kanya. Huwag mo lang agawin sa akin ang pera. Walang safe. Sinungaling ka. Saan ang pera? Ang pag-uusap ay umikot at umikot. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng kanilang mga krimen. Ang buong kwento ng kanilang kataksilan, mula sa pagpaplano ng fake death hanggang sa pagpapapirma sa mga papeles, ay narinig ng lahat ng tao sa silid na iyon. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay mabigat. Tanging ang tunog ng paghinga ni Maricel ang maririnig. Ang kanyang mukha ay umaapaw sa galit. Hindi sa akin, kundi kay Armand. Sinungaling ka! Sigaw niya at sa isang iglap, tumalon siya. Sinubukan niyang kalmutin si Armand. Ang mga opisyal ng NBI ay nagmadaling awatin sila. Ang dalawang magkasintahan ay nag-away sa harap ng lahat. Ang kanilang pag-iibigan
ay nagtapos sa isang brutal at pampublikong pag-aaway ng mga ganid. Ako ay tumayo roon, hindi gumagalaw. Pinapanood ang kaguluhan. Ang aking mga mata ay walang luha. Wala akong naramdamang tagumpay. Wala akong naramdamang galit. Mayroon lamang isang malalim. Malalim na pakiramdam ng kalayaan. Ang aking buhay ay hindi na nakatali sa kasinungalingan ng dalawang taong ito. Isang matalas na flash ng kamera ang nagpagaan sa silid. Lumapit ang isang reporter at inilapit ang isang mikropono sa aking mukha. Ginang Gomez, ngayon na po nahuli na ang inyong asawa at kapatid. Ano po ang nararamdaman ninyo? Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa kaguluhan na nilikha ng dalawang taong ito. Sa wakas, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ay hindi ngiti ng pag-ibig. Hindi ngiti ng kalungkutan. Ito ay isang ngiti ng kapayapaan. Ang labas ng gusali ng siguro ay puno ng mga flash ng kamera, mga mikropono na nakatutok, at mga boses na nagtatanong. Ngunit sa loob ng itim na sedan ni attorney, Reyes, ang katahimikan ay tila isang matibay na pader. Ang mabigat na damit na suot ko kanina ay biglang naging magaan. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil ang bigat ng kasinungalingan ay tuluyan nang natanggal mula sa aking mga balikat. Ang unang destinasyon ko ay ang ospital. Walang paligoy-ligoy, sinabi ko kay Lola Isay ang lahat. Ang pagtatago, ang lason, ang kasakiman, at ang huling paghaharap. Nagsalita ako ng mahinahon na para bang nagkukwento ng isang malayong panaginip. Si Lola, na ngayon ay mas matatag na ang paghinga, ay hindi nagsalita. Hinawakan lamang niya ang aking kamay. Sa kanyang mga mata, walang pagkabigla, walang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa pagkabigo ng pamilya, na sinundan ng isang hindi maikakailang pagmamalaki. Hindi ka na nag-iisa, Apo. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang lumang awit. Ginawa mo ang tama. Ngayon, oras na para buuin ang sarili mo. Ang kanyang mga salita ay ang basbas na kailangan ko. Pagkatapos noon, dinala ako ni Attorney Reyes at ni Benjo pabalik sa pagawaan, ang lumang bahay, at ang pagawaan ay tila nakahinga rin ng maluwag. Nawala na ang mga itim na marka ng surveyor na nagmamarka sa lupa ni Maricel. Nawala na ang mga anino ng kasakiman. Ang tanging natitira ay ang alikabok, ang lumang amoy ng kahoy, at ang mga sisa ng aking nakaraan. Nagsimula akong maglinis. Hindi lang ng dumi at alikabok, kundi ng mga alaala. Hinugasan ko ang bawat tasa, bawat plato, bawat bintana. Si Benjo ay nasa aking tabi, nag-aayos ng mga kagamitan. Habang nagtatrabaho kami, hindi ko mapigilang mapansin ang kanyang katapatan at kasipagan. Benjo, sabi ko, habang inaabot sa kanya ang isang bagong walis. Simula ngayon, hindi ka na lang isang helper. Ikaw na ang magiging foreman dito. Double ang sweldo mo at kailangan ko ang tulong mo para itatag ang bagong pagawaan. Magsisimula tayo ulit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Maraming salamat po, Ma'am Talasa. Hindi ko po kayo bibiguin. Ang pagkilala sa kanyang halaga ay hindi lamang isang pagbabayad. Ito ay isang paalala sa akin na ang tunay na halaga ay matatagpuan sa katapatan at kasipagan, hindi sa dugo o sa pangalan. Kinagabihan, bago umuwi, nagkita kami ni Attorney Reyes sa labas ng pagawaan. May dala siyang isang folder. Ito ay naglalaman ng mga dokumento na nagsasabing ganap na legal na naibalik na sa akin ang lahat ng ari-arian. You're safe now, Talasa, sabi niya. Hindi na sila makakapanakit pa. Sa kasamaang palad, ang kaso ay matatagalan. Pero makukuha mo ang hustisya. Inabot ko sa kanya ang isang tseke, ang bayad para sa kanyang serbisyo. Tumingin siya sa tseke, at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa aking mukha,
Hindi dahil sa may kulang, kundi dahil sa paghanga. Hindi mo na kailangan ang tulong ko sa personal na buhay mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay may halong pagbibiro at paggalang. Ikaw, ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat, Attorney Reyes, sabi ko. Naituro mo sa akin na ang lakas ay hindi lang nasa kamay. Nasa tamang batas at tamang isip din. Pumihit siya at naglakad palayo. Ang kanyang figura ay nawala sa dilim. Ang pangako ng pag-iibigan ay walang puwang sa pagitan namin. At ang closure na iyon ay nagbigay ng panibagong kapayapaan. Bumalik ako sa loob ng pagawaan. Sa ilalim ng ilaw ng bumbilya, inilabas ko ang isang lumang florera na nabasag sa gitna ng kaguluhan. Ito ay isang florera na gawa pa ni Lola noong bata pa siya. Pininturahan ko ang isang maliit na brush at sinimulan kong ipahid ang espesyal na pandikit. Hindi ordinaryong pandikit, kundi isang pandikit na may halong gintong alikabok. Isang teknik na itinuro sa akin ni Lola. Ang pilak na linya ng ginto ay dahan-dahang gumuhit sa mga lamat ng florera. Ang mga basag ay hindi nawala. Ngunit sa halip na itago ang mga ito, ginawa ko silang maganda. Ginawa ko silang isang testamento. Tinitigan ko ang aking sarili sa refleksyon ng florera. Ang mga lamat ay naroon pa rin. Ang mga sugat ay hindi kailanman ganap na mawawala. Ngunit tulad ng florera, ako ay nagkaroon ng gintong linya. Ang lakas na natagpuan ko sa aking sarili. Ako ay buo na. Hindi sa kabila ng aking mga basag, kundi dahil sa kanila. At 5 taon ang lumipas. Ang The Thalas Antiques Restoration House ay hindi na isang maliit, maalikabok na pagawaan. Ito ay naging isang institusyon. Kilala sa buong bansa hindi lang dahil sa pagpapabalik buhay ng mga lumang kagamitan, kundi dahil sa pilosopiya nito, ang paghahanap ng kagandahan sa mga lamat. Ang aming pagawaan ay lumawak, nagbibigay ng trabaho at pag-asa sa mga kabataang nangangailangan ng pamamalaan ng pangalawang pagkakataon. Si Benjo, ngayon ay isa ng bihasang restorer at pinuno ng operasyon. Ang aking kanang kamay. Si Lola Isay ay ganap ng gumaling. Siya ay madalas na nakaupo sa isang silyang gawa sa kawayan sa labas ng tindahan, pinapanood ang pagdaloy ng buhay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki sa tuwing makikita niya ang bawat gintong linya na gumuguhit sa mga florera at silya na ginagawa namin. Ang kanyang pagkakaroon ay isang tahimik na himno ng katatagan. Isang araw, habang ako ay naghahanda para sa isang malaking exhibit, isang selyadong sobre ang iniabot sa akin. Mula ito sa kawanihan ng koreksyon. Galing kay Maricel. Umupo ako sa aking desk, matagal na tinitigan ang sobre. Ang aking mga kamay, na kailan may hindi nagdalawang isip na hawakan ang matatalim na bubog o mainit na pandikit, ay nanginginig sa pagbubukas nito. Ang kanyang sulat kamay ay maingat. Hindi na ang mabilis at pabaya na sulat ng kanyang kabataan. Ate, 5 years na ako rito. Sa araw-araw na tinititigan ko ang 4 na sulok ng selda ko, ang tanging nakikita ko ay ang mukha mo. Hindi ang mukha ng galit, kundi ang mukha ng pagpapatawad na hindi ko hiningi. Pinatawad mo na ako, hindi ba? Hindi para sa akin, kundi para sa kalayaan mo. Siguro, ngayon, naiintindihan ko na ang pag-ibig na ibinigay mo kay Armand ay hindi siya ang nagbigay ng halaga, kundi ikaw. Patawarin mo ako, Talasa. Hindi ako umiyak. Tahimik kong tiniklop ang sulat. Lumabas ako at naglakad patungo sa fireplace. Ang parehong fireplace, kung saan sinunog ni Maricel ang mga dokumento. Tinapon ko ang sulat sa apoy. Ang papel ay mabilis na nilamon ng apoy. Hindi ako sumagot.
Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pagpapatawad ko ay ang pagpapalaya sa sarili ko mula sa galit. At hindi ko kailangan ang kumpirmasyon niya. Si Armand ay mananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang kaso ay nagbukas ng mas malaking kaso ng sindikato at ang kanyang pangalan ay nagdadala ng mas malaking hiya sa kanyang pamilya. Hindi siya nakalaya. Ang presyo na kanyang binayaran ay hindi lamang ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang dignidad. Sa huling bahagi ng hapon, habang nag-iisa na ako sa paggawaan, isang pamilyar na kotse ang huminto. Si Attorney Vittorio Reyes. Hindi na siya pumupunta para sa legal na usapin. Dala niya ang isang kahon ng lumang aklat na kailangan ng restoration para sa kanyang koleksyon. Talasa! Bati niya at ngumiti siya ng hindi formal, ang isang ngiti na nagpapakita ng isang tao na mas komportable sa sarili. Attorney, sabi ko, tumatawa. Hindi na ako makikipag-ugnayan sa'yo, hindi ba? Hindi na tayo pwedeng maging legal allies ulit. I hope. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Inilapang ang kahon. Pero dumalaw lang ako. Gusto ko lang kumpirmahin na okay ka na. Dinala ko siya sa likod ng paggawaan. Doon, sa isang display, nakatayo ang florera na may gintong lamat. Ang florera na yan ang sagot, sabi ko, habang hinahawakan ang malamig na ibabaw nito. Walang happy ending na walang sugat. May hiya pa rin, pero may pag-asa. Tumingin ako kay Vittorio, ang aking mga mata ay puno ng kaligayahan. Ang hiya ay natabunan na ng tagumpay. Ang pag-asa ay nandoon sa bawat umaga. At ang patawad, binigay ko na. Hindi para sa kanila, kundi para sa kapayapaan ng puso ko. Ang huling imahe ay hindi isang yakap o isang halik. Ito ay ang aking mga kamay, nakayuko sa ibabaw ng lumang aklat. Handa nang magbigay ng panibagong buhay. Ang talasa na dating basahan ay tahasang nagiging ginto. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pinakamagandang sining ay ang sining ng muling pagbuo ng sarili. At doon nagtatapos ang kwento ni Talasa. Isang patunay na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamakapangyarihang sining ng muling pagbuo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Narinig ninyo ang bawat hikbi, bawat tahimik na panalangin, at bawat tagumpay ni Thalassa. Kayo ang nagbigay ng boses sa kanyang kwento at nagpuno ng kahulugan sa kanyang mga pinagdaanan. Habang isinusulat ko ang mga kabanata, lalo na ang mga eksena kung saan siya ay nag-iisa, nasasaktan, at nasusukol, naramdaman ko ang bawat kirot. Ang kwentong ito ay hindi lang inimbento. Ito ay inspirasyon ng mga totoong kwento ng katatagan at pag-asa na nakikita natin sa ating mga nanay, lola at mga kapatid. Ang pinakamahirap na isulat ay ang mga sandali ng pagpapatawad. Dahil doon natin makikita na ang pag-ibig ay may hangganan. Ngunit ang pag-asa ay walang katapusan. Tandaan natin, ang buhay ay parang ang paggawa ng kintsugi. Hindi natin matatakasan ang mga basag o ang mga lamat na likha ng mga taong minsan nating inibig. Ngunit maaari nating gamitin ang mga gintong linya ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal sa sarili upang gawin itong mas maganda. Ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa pagtanggap sa mga lamat at pag-aayos nito gamit ang sarili nating lakas. Ngayon, matapos ninyong marinig ang buong paglalakbay ni Thalassa, mula sa kasinungalingan hanggang sa tagumpay at sa pagpapatawad, gusto kong itanong, kayo ba, sa puso ninyo, kaya ninyo ring patawarin ang taong nagbigay sa inyo ng pinakamalaking hiya at sakit? Hinihikayat ko kayo na ibahagi ang inyong damdamin at pananaw sa comment section. Anong bahagi ang pinakanaantig sa inyo? Anong aral ang inuuwi ninyo sa inyong tahanan? I-like at i-share ang kwentong ito upang magbigay lakas sa iba pang babaeng nangangailangan ng panibagong simula. Hanggang sa muli nating pagkikita, tandaan,
Ang pagbangon ay isang sining. Salamat at paalam.